pasukan nyo data stream engine. So paanda rin ka. Yan, select all. Yan eh. Napasok yung ECM. Gamit itong lens. Ang extol wala. Thumbs down, hindi siya thumbs up, thumbs down. Extol. So, check natin dito sa Isuzu. Ano ba model to? Isuzu na 2022 model. So, check natin dito kung okay tong extol na to. Okay. So, ito lang problema sa extol na to. Maiksi yung cable niya. So, switch on ko muna. So, yan, switch on. So, water voltage 12.6. So, ito kasi ano to eh, tablet style. Yan ah. Tablet style siya. So, Extol IP919 Pro. Yeah. So, bali 8GB yung memory, tapos 120 gig yung storage. Ito, ang unit. So, tablet siya. Mayroon na software ng Extol. So, check natin dito kung basahin niya. So, auto scan, check natin. Isuzu vehicle year. So, sa scan tools, Extol ano 2020 lang. Ang unit na to ay 2022. Diba? 2022. So 2020. Tapos updated na to. An-update ko na tong Extol na to. Ibig sabihin dapat 2026 hanggang 2026 dapat. Kaso ito 2020 lang ang sa Extol for GG1 engine. Select engine. Hindi control module. So hindi updated to. Ayun lang. This system is not supported on this vehicle. Automatic scan. Hindi niya mapasok yung ano. Wala. Hindi niya mapasok palpak. ABS. Nababasa niya. Itong 4-wheel drive. AMO. Ano bang piece na to? Passive entries and start system. Kasi kung tingnan nyo rito sa itong sa topology no, sa normal green, malfunction yung yellow or orange, no response yung gray, yung multi-system yung itong bata violet or pink. Ito. Yan no. Yung orange, yun ang malfunction. Yung normal, green. Pero ito, yung sa ECM ay gray. So, ibig sabihin, hindi niya mapasok ang ECM. Palpak, Extol. Sablay. Ito pa naman ang pinili ko. Kasi ang pinagpipilaan ko nito, itong Extol, saka yung lens. Yung lens na Pro 3 Pro 3 yung Pro 3 na SmartLink, tapos yung
lens na Pro 5 Smart Link din. Kaso lang yun ano kasi 4GB saka 64GB lang. Ito kasi itong X-Tol 8GB saka 128GB tapos 3 years pa yung pre-update. Itong lens ay 2 years pre-update lang. Kaya ito pinili ko yung X-Tol na to. Kaso palpak siya no. Try ko kapanda rin makina. So ayan, mandar. Balik. Yes. Automatic scan. Wala talaga. Dito ako na sabi as a chassis anti-lock braking system. Body control module, left tail light, output circuit, short of battery, reception brown, stoplight, output. Pero hindi niya mapasok yung SAM. Ito ang problema niya. Saka 2020 lang siya. Yun na, 2020. Dapat updated na to kasi nag-update ko na tong unit. Wala na siyang update to. Na-update ko na to bago siya ginamit. Meron siyang 200 megit na update. So na-update ko na yun. Tapos na. Yun lang. Ito sa aboy dito na to. Tingnan natin. Auto scan. Red rubber code. Stored. No stored in module. Pending code. No pending. Permanent code wala. Live data nanti kong mapasukan nya, pero dapat hindi ganyan eh. Function, engine, temperature, RPM, intake. So dito nababasa nya PPE, pero dapat hindi dito eh. Component test wala wala, palpak. So sa ibang unit, sa ano naman tayo, kasi ito Isuzu to. So pero kunin ko pala yung lens. Try ko yung lens. So itong lens, so check natin sa Isuzu kung babasahan. So local diagnostic, kita mo ta pag yan na all Asian, ano ito sa Asian, pag select mo yung Isuzu, ito Isuzu. Okay, yan. Try natin. So back. So ayan, yan siya. Pag binak mo, so smart detection. So medyo mabagal. Ayan, binasa ang SM. Di ba? Kasi dito normal green, abnormal pula, yung scan ay blue, not scan ay white, tapos yung green not configure. So napapasukan niya yung, sabi may problema tong X-Tol.
ay problema to install. Ito yung lens lens Export 31 na Pro 3 ito. Yung napupusuan ko sana na lens ay Pro 3S na Smart Link. Hindi kaya yung lens na Pro 5 na Smart Link. Kaso doon ako sa 3 years na pre-update. Ito kasi yung lens 2 years pre-update lang. Saka doon ako naengganyo sa 3 years pre-update. Halos pagkapareho lang ang presyo, halos magkaano lang. Lamang lang ng mga $100. Kasi bili ko nito nasa 1,120 ito. Kasama na yung shipping fee. Yung dito sa Xtol, bili ko sa Xtol. Ito kasi sa company to itong lens na to. Pero yung sa AliExpress halos ano lang, hindi sila magkakalay ng presyo ng lens sa Xtol. Kasi Xtol lang pinili ko kasi nga habol ko yung 3 years pre-update. So okay, pero nababasahan siya, pero bagal nga lang niya. Pero ito yung mahalaga na basahan niyo yung ICM. Yan. Ito yung mga code na nababasa din nung lens ay ng Xtol. So okay, hindi ko na patatapusin. Ayan pasukan nyo data stream engine. So paanda rin ka. Ayan, select all. Ayan napasok yung ICM. Gamit itong lens. Ang Xtol wala. Thumbs down, hindi siya thumbs up, thumbs down. Xtol. So meron itong Toyota Hilux. Ito na mga chikit natin. So kanina ang chinik ko yan isa sa D-Max or isa sa MUX. So ngayon chikin ko naman tong Toyota kung mababasa ba niya, kung kaya bang basahin. So umandar tong unit. So walang problema to unit nito. So yan, nakakonik. So check natin. Asia. Toyota Hilux. Toyota. Check kung babasa ba. Aircon muna tayo. So Europe, others. So automatic detection. Check natin kung mababasa yung SM. Aircon. Fortuner Hilux. So ito yung Hilux. So Hilux tayo. So ano pang model ta? So 22. O di ba ito? Mula 2021, 22, 23, 24, 25. 24, 25, 25. So 22 ito. Tayo, others. O di ba? Nababasa niya. Samantalang yung sa Isuzu without smart key. Others. So ito Hilux. Okay. Automatic scan. Bilis
Ang bilis. So, antayin natin. So, last. Tapos na. Nasa engine. Saan yung SM? Ito. So, ano pala yung auto leveling headlight. So, sa battery monitor module general electrical fail, confirm. Failure, confirm. Ito history. Ito history. So, DDCLS tayo. Sa ECT, engine ECT, confirm. History. So, wala naman tong ano, walang problema. So, yun lang. Wala naman ang engine light. So, clear all. At least nababasa niya. Napapasok niya yung ECM. So, wala. Check natin live data. So, ang travel kilometer 10,000, 107,253. So, okay. Oil pressure, cylinder, hot idle naka-off. Ang kaganda lang din dito sa X-Stol na to, nakita mo na yung live data rito, yung data ng ano, so RPM, so injector 1, 2, 3, 4. So fuel pressure 4,000. Hindi, 44 siya. Okay na. Fuel pressure. So okay.